Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga avid listener, kabilang sina Ana Mermehogi, Genevieve Tacgos, Datu Embadawi, Fritz Dozier Go, Logronyo and Go Family Jaco Gatmaitan, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Oras na para magpahinga at makinig sa isang kwento na magpapakalma sa iyong isip at magdadala ng payapang panaginip. Ang ating kwento ngayong gabi ay tungkol kay Aling Pandesal, isang simpleng tindera ng tinapay na natuto kung paano pahalagahan ang bawat umaga, bawat ngiti, at bawat alaala. Kaya't ihanda ang iyong sarili, huminga ng malalim, at sabayan ang mabagal na daloy ng ating kwento hanggang sa dahan-dahan kang dalawin ng antok. Tahimik pa ang buong baryo. Ang kalangitan ay tila nakabalot sa kulay abong ulap ng madaling araw at tanging iilang bituin ng pilit na naglalagi bago tuluyang maglaho sa liwanag ng umaga. Sa bawat kanto, naroon ang katahimikan, walang ingay ng mga sasakyan, walang alinggaw-ngaw ng palengke, kundi ang malamig na dampi ng hangin na parang yumayakap sa bawat bahay na natutulog pa. Sa dulo ng isang makipot na daan, naroon ang maliit na panaderya. Wala itong karatula, wala ring mga palamuti. Isang simpleng pintuan lamang at isang lumang kahoy na mesa ang nakaharap sa kalsada. Pero sa loob nito, may isang kakaibang hiwaga na araw-araw na bumubuhay sa mga tao sa baryo. Ang pandesal ni Aling Pandesal. Gising na siya bago pa sumikat ang araw. Maingat niyang isinusuot ang kanyang lumang duster at saka tinatali ang buhok gamit ang isang puting panyong may mumunting burda sa gilid. Tahimik siyang kumikilos sa loob ng maliit na kusina. Para bang sanay na sa paulit-ulit na ritual ng bawat umaga. Sa ibabaw ng mesa, naroon ang isang malaking palanggana ng harina. Dahan-dahan niyang ibinubuhos ang tubig. Inilalagay ang kaunting asukal, asin, at lebadura. Hindi siya nagmamadali. Bawat hakbang ay maingat. Bawat galaw ay may kasamang pagdarasal sa kanyang isipan. Sana'y maging magaan ang araw ng lahat. Sana'y busugin ang mga tiyan. At sana'y mapasaya ng tinapay na ito ang mga bata. Tahimik na minasa ni Aling Pandesal ang dough. Ang kanyang mga kamay, bagamat may kunot na at may bahagyang kalyo, ay magaan ang pagdama sa harinang parang ulap. Sa bawat pagtulak at paghaplos, tila ba nakikipag-usap siya sa dough. Inihahanda ito para maging isang bagay na magbibigay ginhawa at aliw. Habang lumilipas ang mga minuto, nagsisimula ng kumalat ang kakaibang amoy sa hangin. Ang unang simoy ng umaga na may halong init ng harina at tamis ng asukal. Dahan-dahang pumapasok ang amoy sa bawat sulok ng baryo. Gumigising sa mga kapitbahay kahit hindi pa sumisikat ang araw. Sa labas, may mga ibong nagsisimula ng humuni. Ang kanilang awit ay tila kasabay ng mabagal na pag-ikot ng oras. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok sa maliit na bintana ng panaderya at sumasalubong dito ang mainit na singaw mula sa pugon. Parang may sayaw ang lamig at init, nagbabalot ng kakaibang kapayapaan sa paligid. Matapos ang ilang sandali, nagsimula na siyang magbilog ng dough. Isa-isa niyang ginagawa ang mga maliliit na pandesal, nilalatag sa isang kahoy na tray. Hindi niya minamadali ang trabaho. Bagkus, bawat piraso ay inihahanda niya na parang regalo. Maingat, pantay-pantay, at may kasamang malasakit. Minsan ay humihinto siya sandali, humahawak ng tahbo ng tubig, at tumitingin sa maliit na orasan na nakasabit sa dingding. 4:00 pa lang ng umaga. Wala pang bumibili. Wala pang naglalakad sa kalsada. Ngunit hindi siya nagrereklamo.
Ang ganitong uri ng katahimikan ay parang musika para sa kanya. Maya-maya'y inilagay na niya ang mga tinapay sa loob ng pugon. Kumalat ang mas malinaw at mas matapang na amoy ng nilulutong tinapay. Mainit, mabango, at may kakaibang lambing. Ang mga dingding ng panaderya ay tila ba sinisipsip ang amoy at saka dahan-dahang ibinabalik sa paligid. Habang naghihintay na maluto ang pandesal, umupo si Aling Pandesal sa bangkito. Kinuha niya ang kanyang lumang abaniko at dahan-dahang iniihip sa sarili. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa kawalan, ngunit may malalim na katahimikan sa kanyang mukha. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noong siya ay bata pa. "Anak, ang tinapay ay hindi lamang pagkain. Ito'y paalala na kahit maliit at payak, may kakayahang busugin ang puso." Ngumiti siya ng bahagya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi niya maiwan ang pagluluto ng pandesal. Hindi ito tungkol sa kita, hindi rin tungkol sa pagod, kundi tungkol sa kakaibang kasiyahan na dulot ng pagbabahagi. Sa labas, nagsisimula ng gumalaw ang baryo. May naririnig ng kaluskos ng mga yapak at minsan ay boses ng isang batang nagising ng maaga. Ngunit sa loob ng panaderya, nananatili ang mabagal na ritmo. Parang sinasadya ng oras na bumagal upang bigyan ng pagkakataon si Aling Pandesal na namnamin ang bawat sandali. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan niyang binuksan ang pugon. Pumutok ang mas mainit na alon ng hangin at kasabay nito'y lumabas ang pinakamatamis na amoy ng bagong lutong tinapay. Ang pandesal, kulay gintong kayumanggi, ay nakalatag na parang maliliit na araw sa ibabaw ng tray. Isa-isa niya itong inilabas, maingat, at saka inilagay sa isang basket na may kumot upang manatiling mainit. Humigop siya ng kaunting hangin at tila nakaramdam ng gaan sa dibdib. Para bang sa bawat tinapay na kanyang niluto, may kaakibat na himig ng pag-asa at panibagong simula para sa baryo. Maya-maya, tumigil siya sandali. Inilapag ang kamay sa kanyang tuhod at muling napatingin sa labas ng bintana. Ang langit ay nagsisimula ng magliwanag. Dahan-dahan, ang mga ulap ay nagiging kulay rosas at kahel. Tila ipinapahayag ang pagdating ng bagong araw. Tahimik pa rin, ngunit hindi na nakakatulog ang baryo. Ilang minuto na lang at magsisidatingan na ang mga bata, ang mga manggagawa, at ang mga ina na bibili ng almusal para sa kanilang pamilya. Ngunit bago dumating ang ingay ng umaga, ninanamnam muna ni Aling Pandesal ang huling sandali ng kapayapaan. At sa kanyang puso, alam niya, sa bawat pandesal na kanyang ibinabahagi, may kasamang maliit na dasal. Isang dasal na sana'y maramdaman ng bawat bibili, ang init, lambing, at ginhawa, hindi lamang sa tiyan, kundi pati na rin sa kanilang kaluluwa. Unti-unti nang gumigising ang baryo. Mula sa malayo, ang tilawak ng manok, ang huni ng mga ibon, at ang marahang pagkaluskos ng mga yapak sa damuhan. Ang katahimikan ng madaling araw ay dahan-dahan nang napapalitan ng banayad na ingay ng mga tao. Sa bawat kanto, may mga pinto ng bumubukas, may mga ina na nag-iigib ng tubig, at may mga batang bumabangon mula sa mahimbing na pagtulog. Sa panaderya ni Aling Pandesal, handa na ang unang batch ng mainit at bagong lutong pandesal. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa bilaw, tinakpan ng malinis na tela, at saka inilapag sa lumang mesa na nakaharap sa kalsada. Ang halimuyak ng tinapay ay kumalat sa paligid, parang paanyaya sa sino mang madadaan. Hindi nagtagal, narinig niya ang maliliit na yabag. Mga batang may dalang supot na plastik
Hawak-hawak ang tig-iisang baryang kuminang sa ilalim ng umagang liwanag. "Magandang umaga po, Aling Pandesal." Masayang bati ng isang batang babae na may mga tirintas pa ang buhok. Ngumiti si Aling Pandesal. "Magandang umaga rin, Inday. Ano, ilang piraso ang gusto mo?" "Tigli-5 pandesal po." "Heto po, bayad." Inabot ng bata ang ilang baryang halatang pinag-ipunan pa niya kagabi. Kinuha ni Aling Pandesal ang bayad. Saka marahang isinilid ang 5 pirasong tinapay sa maliit na supot. Mainit pa iyon, kaya't agad itong idinikit ng bata sa kanyang pisngi. Ang bango! Mahina niyang sambit, saka tumakbo palayo habang nakangiting sabik. Ilang sandali pa, dumating naman ang 2 magkapatid na lalaking nakapaa. May dala ring maliit na bayong. "Aling Pandesal, 2 piso lang po ang pera namin. Pwede pong 4 na piraso?" Tanong ng mas nakatatanda. Bahagyang nagkunwari si Aling Pandesal na nag-iisip. 4 na piraso? Paano ang bunso mo? Wala siyang makakain." Yumuko ang bata at tila nahihiyang ngumiti. "Okay na po yun. Ate na lang ang kakain. Busog pa naman ako." Napangiti si Aling Pandesal. Hindi niya maiwasang mapaluwa sa kabutihang loob ng magkapatid. Kumuha siya ng 6 na pandesal, saka maingat na inilagay sa bayong. "Oh, heto. 6 na piraso para sa inyo. Sabihin niyo sa nanay niyo, magtimpla siya ng kape o gatas. Sabay-sabay niyo nang kainin." Nanlaki ang mata ng 2 bata. "Pero po, sobra na yan. 2 piso lang po ang bayad namin. Hindi lahat ng bagay binabayaran ng pera, mga anak. Ang ngiti ninyo, sapat na." Mahinahong sagot ni Aling Pandesal. Tumakbo palayo ang magkapatid. Hawak-hawak ang bayong na puno ng pandesal at sabay na humihiyaw ng salamat po. "Salamat po, Aling Pandesal." Ang kanilang boses ay umaling-aungaw sa buong baryo, parang awit ng pasasalamat na nakapagpagaan ng loob ng matanda. Sunod-sunod na dumating ang iba pang mga bata. Mayroong may dalang baryang kinintab muna bago iniabot. Mayroong kulang ang bayad ngunit hindi na pinapansin ni Aling Pandesal. At mayroon ding mga batang halos walang dala. Sa tuwing may batang walang pambili, hindi siya nagdadalawang isip. Kumuha lang siya ng 1 o 2 pandesal at marahang iniabot. "Aling Pandesal," sabi ng isang payat na batang lalaking nakasuot ng butas-butas na kamiseta, "wala po kaming pera ngayon. Baka bukas na lang po ako makabili." Saglit siyang tumigil, saka ngumiti. "Hindi mo kailangan maghintay ng bukas, iho. Heto, kainin mo na habang mainit pa." Inabot niya ang 2 pirasong pandesal. Napangiti ang bata. Halos nangingilid ang luha. "Salamat po. Salamat po talaga." At mabilis na tumakbo palayo, sabay kagat sa malambot at mainit na tinapay. Habang patuloy ang pagbili ng mga bata, napuno ang paligid ng halakakan, masayang usapan, at tunog ng supot na pinupuno ng pandesal. Para bang ang panaderya ni Aling Pandesal ay hindi lang lugar ng pagkain, kundi lugar din ng pagkakaibigan at pagmamahalan. Maya-maya, isang batang babae ang naupo muna sa harap ng tindahan. Habang ginunguya ang pandesal, tumingin siya kay Aling Pandesal at nagtanong, "Aling Pandesal, bakit po palaging mainit ang pandesal ninyo? Hindi ba kayo napapagod na magising ng maaga?" Napangiti siya, saka marahang sumagot, "Oo, napapagod din ako. Pero kapag nakikita ko kayong masaya, parang nawawala lahat ng pagod. Ang bawat pandesal na ginagawa ko, iniisip kong para sa inyo." Ngumiti ang bata, saka masuyong tumango. "Kaya pala ang sarap po ng tinapay ninyo. Kasi may kasamang pagmamahal." Natawa ng mahina si Aling Pandesal. "Tama ka, anak. Hindi lang harina
asukal o lebadura ang laman ng tinapay. Ang sikreto talaga, pagmamahal. Lumipas ang ilang oras, dumaan na ang karamihan ng mga bata. Ang bilao ay halos ubos na. Naiwan si Aling Pandesal na nakaupo sa kanyang bangkito, pinagmamasdan ng kalye kung saan naglaho ang mga batang may dalang pandesal. May mga munting yapak na naiwan sa alikabok ng kalsada at may halakhakang lumalayo habang papasok ang mga bata sa kani-kanilang bahay. Tahimik niyang pinakinggan ang tunog ng kanilang tawanan hanggang sa ito'y tuluyang lumabo sa distansya. Sa kanyang puso, alam niya, ang mga bata ang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy araw-araw. At habang tinitignan niya ang natitirang pandesal sa bilao, may banayad ng ngiti sa kanyang labi. Para sa kanya, ang bawat pirasong naibigay may kaakibat na alaala. Alaala ng kabutihan, alaala ng pagkalinga, at alaala ng isang simpleng umagang puno ng pag-asa. Matapos ang masayang umaga sa panaderya, muling bumalik sa katahimikan ng paligid. Ang mga bata ay nakauwi na sa kani-kanilang bahay. Bitbit ang supot ng pandesal na naging almusal ng buong pamilya. Ang ilang manggagawa na may dumaan upang bumili ng tinapay na baon nila sa bukid. At ngayon, natira na lamang si Aling Pandesal, nakaupo sa kanyang bangkito habang pinagmamasdan ang mga natitirang pandesal na unti-unti ring nauubos. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga palad ay may bahid pa ng harina at ang kanyang likod ay bahagyang nananakit na sa buong magdamag na pagmamasa. Ngunit imbes na reklamo ang lumabas sa kanyang labi, isang banayad ng ngiti ang umusbong. Dahil sa kanyang isipan, dumaloy ang mga alaala ng kanyang kabataan, mga alaala ng tinapay na naging bahagi ng kanyang buhay. Noong siya'y bata pa, hindi pa siya tinatawag na Aling Pandesal. Siya ay simpleng Iska, ang panganay na anak ng isang pamilyang mahirap. Ang kanilang maliit na bahay ay gawa lamang sa kawayan at pawid. Kapag umaga, gigising siya sa amoy ng tinapay na niluluto ng kanyang ina sa isang lumang pugon na yari sa putik at bato. Hindi marangya ang buhay nila noon. Madalas, ang ulam nila ay asin. Minsan ay kape na may asukal lamang. At kung minsan, na may sabaw na halos walang sahog. Ngunit kahit ganoon, palaging may pandesal sa kanilang hapag. Anak, sabi ng kanyang ina noong siya'y 8 taong gulang pa lamang, huwag mong kalilimutan ang amoy ng tinapay na ito. Kahit anong hirap, basta't may tinapay tayo, may pag-asa tayong haharapin ang araw. Tandang-tanda pa niya kung paano sila nagsisiksikan ng kanyang mga kapatid sa mesa, tig-iisang pandesal lang bawat isa. Ngunit kahit maliit ang hati, sapat na iyon para mapawi ang gutom at bigyan sila ng lakas. At higit sa lahat, sapat na iyon upang maramdaman nila ang pagmamahal ng kanilang ina. Kapag hindi ka siya ang pandesal, palaging sinasabi ng ina niya, kahit hatiin pa sa 3 ang isang piraso, mas masarap ito kapag pinagsaluhan. At doon natutunan ni Iska na ang tinapay ay hindi lamang pagkain. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan. Minsan, naaalala rin niya ang panahon na nagkakasakit siya. Nilalagnat siya noon at wala silang pambili ng gatas o kahit anong prutas. Ang kanyang ina, kahit kapos, ay nagpainit ng pandesal at nilubog ito sa maligamgam na tsaa. Maingat na ipinakain sa kanya na para bang iyon na ang pinakamahalagang pagkain sa mundo. At sa simpleng hapunan na iyon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi dahil sa pandesal mismo, kundi sa init ng pagmamahal na nakapaloob sa bawat piraso. Ngayon, habang hawak-hawak ni Aling Pandesal ang isa sa mga bagong lutong tinapay, naramdaman niya ang parehong init.
Parang naroon pa rin ang kanyang ina. Nakaupo sa tabi niya, nagsasalita ng mga salitang puno ng pag-asa at pagmamahal. Kung wala ang tinapay, bulong niya sa sarili, baka hindi ako natutong tumindig sa hirap ng buhay. Sa kanyang isipan, dumaloy ang mga larawan ng nakaraan. Ang masayang pagtawa ng kanyang mga kapatid habang naghahati-hati ng pandesal. Ang mga gabing wala silang ilaw kundi lampara, ngunit may tinapay silang pinagsasaluhan. At ang mga umagang kahit malungkot ay gumagaan dahil sa amoy ng bagong lutong tinapay. Napapikit siya. Ang bawat alaala ay parang himig na banayad na nagpapatulog sa kanyang diwa. Para siyang batang muling natutulog sa kandungan ng kanyang ina, habang ang amoy ng pandesal ay bumabalot sa kanilang maliit na bahay. Ngunit hindi puro saya ang alaala. Naalala rin niya ang lungkot noong yumaw ang kanyang ina. Noon, siya na ang humalili sa pagmamasa ng tinapay para sa kanyang mga kapatid. Sa murang edad, natutunan niyang hindi maaaring tumigil. Dahil sa bawat pandesal, may buhay na umaasa. Pinikit niya ang kanyang mga mata at muling naisip ang mga salitang iniwan ng kanyang ina. Anak, ang tinapay ay parang buhay. Kailangan mo itong masahing mabuti. May oras na dadaan sa apoy at init, pero sa dulo, magiging masarap at mabango ito. Dahil sa lahat ng hirap, may magandang bunga. At iyon ang naging sandigan ni Aling Pandesal. Kaya hanggang ngayon, kahit matanda na siya, patuloy pa rin siyang nagbubuo ng dough at naglalamas ng tinapay para sa kanya. Ang bawat pandesal na lumalabas mula sa kanyang pugon ay isang alaala ng kanyang ina. Isang paalala na hindi mawawala ang pagmamahal kahit lumipas ang panahon. Nabigla siya nang marinig ang isang batang tumatawag mula sa labas. Aling Pandesal, may natira pa po ba? Mabilis siyang bumalik sa kasalukuyan. Bumangon mula sa bangkito, kinuha ang natitirang pandesal at iniabot sa batang nakatayo sa pintuan. Opo, may natira pa. Heto, mainit pa. Kinuha ng bata ang tinapay, ngumiti at tumakbo palayo. Sa likod ng ngiting iyon, nakita ni Aling Pandesal ang sarili niyang kabataan. Isang batang minsan ding pinasaya ng isang pirasong pandesal. At muli siyang ngumiti. Ang mga alaala, gaano man katagal, ay nananatiling buhay sa bawat pandesal na kanyang ginagawa. Sa bawat pagdampi ng amoy ng tinapay sa hangin, para bang naririnig niya ang tinig ng kanyang ina. Anak, basta't may tinapay, may pagmamahal. At basta't may pagmamahal, may pag-asa. At sa payapang hapon na iyon, muling napuno ng alaala ang puso ni Aling Pandesal. Mga alaala ng tinapay, mga alaala ng buhay, at mga alaala ng pagmamahal na walang hanggan. Sa mga sumunod na araw, naging mas banayad ang daloy ng buhay ni Aling Pandesal. Ang bawat paggising niya ay tila isang paanyaya na muling damhin ang katahimikan ng umaga. Hindi na siya gaanong nagmamadali. Hindi na siya abala sa pagbibilang ng oras. At hindi na rin siya tulad ng dati na parang laging hinahabol ng pagod. Sa tuwing sisilip ang liwanag ng araw sa maliit niyang bintana, tila ba pumapasok din ang mga alaala ng kanyang kabataan. Minsan ay nauupo siya sa kanyang bangkong kahoy. Hawak ang isang tasa ng kape habang pinagmamasdan ang mga alon ng mga alaala sa kanyang isipan. Naalala niya ang unang beses na natutunan niyang gumawa ng tinapay. Bata pa siya noon at tinuturuan siya ng kanyang ina na huwag matakot sa init ng pugon. Dahan-dahan lang, iha, sabi ng kanyang ina noon habang inaabot ang maliit na masa ng harina. Hindi lang lakas ng kamay ang kailangan, kailangang may puso rin. Napangiti si Aling Pandesal habang muling dinadala ng alaala ang kanyang damdamin pabalik sa mga panahong iyon.
Marahil, kaya ganoon katamis ang pandesal na kanyang inihurno, ay dahil bawat isa ay nilalagyan niya ng pagmamahal, gaya ng itinuro ng kanyang ina. Ngunit hindi puro alaala lamang ang bumibisita sa kanya tuwing umaga. Sa bawat araw na dumarating, nakatutok din siya sa kasalukuyan. Madalas ay nakikita niyang dumaraan ng mga bata, papasok sa eskwela. Hindi maiwasang mapangiti siya habang nakikita silang naguunahan, nagtatawanan, at sabay-sabay na naglalakad. May ilan sa mga batang iyon ang dati niyang suki, bumibili ng pandesal bago pumasok sa klase. Minsan, may isang batang tumigil sa tapat ng kanyang bahay. Tumingala ito at ngumiti sa kanya. "Magandang umaga po, ahaling pandesal." Masayang bati ng bata. Napangiti siya at kumaway pabalik. "Magandang umaga rin, iho. Ingat ka sa paglalakad." Bagamat simple lamang, ramdam niya ang lambing ng ganoong pagbati. Para bang may munting ningning na kumikislap sa loob ng kanyang dibdib. Kahit hindi na siya nagtitinda, dala-dala pa rin siya ng alaala ng kanyang mga suki. Ang kanilang mga ngiti at simpleng pagbati ay sapat ng dahilan upang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Tuwing hapon naman, nakasanayan na ni Aling Pandesal na maglakad sa paligid ng kanilang baryo. Mabagal ang kanyang hakbang, dala ng edad, ngunit puno ng kasiguruhan. Ang bawat paglakad niya sa maliliit na daan ay tila pagbabalik sa nakaraan. Ang mga puno na dati ay munting halaman pa lamang, ngayoy malalaki at matatag na. Ang mga bahay na dati ay gawa lang sa pawid at kahoy, ngayoy may semento na at pintura. Isang araw, habang naglalakad siya, napansin niya ang lumang lote kung saan dating nakatayo ang kanyang panaderya. Ngayon, wala na ito roon. Pinalitan na ng bagong tindahan ng mga gamit pang bahay. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang larawan ng kanyang pugon, ang amoy ng bagong lutong tinapay, at ang mga taong pumipila sa harap. Napahinto siya saglit at pinikit ang mga mata. Mahina niyang sambit. Marami na talagang nagbago, ngunit hindi niya iyon tinutulan o pinanghinayangan. Bagkus, tinanggap niya na tulad ng paglutong pandesal na unti-unting umaalsa at pagkatapos ay magiging malutong. Ganoon din ang buhay. May simula, may gitna, at may katapusan. Ngunit bawat yugto ay may sariling lasa na dapat damhin. Sa gabi, bago siya matulog, madalas niyang kausapin ang sarili sa kanyang isip. Para bang may mahina siyang panalangin na ibinubulong sa hangin. Salamat sa araw na ito, sambit niya habang nakahiga. Salamat sa alaala, salamat sa ngiti ng mga tao, at salamat sa katahimikan. Habang dahan-dahang pumipikit ang kanyang mga mata, daman niya ang kabuuan ng kanyang buhay. Hindi perpekto, hindi marangya, ngunit puno ng alaala at pagmamahal. At sa mga sandaling iyon, si Aling Pandesal ay natutulog ng may ngiti, dala ang kapayapaan na bunga ng pagtanggap at pagpapasalamat. Sa huling mga araw ng kanyang paglalakbay sa buhay, si Aling Pandesal ay nanatiling payapa. Hindi na niya kailangan pang bumangon ng maaga upang maghurno. Hindi na kailangang makipag-unahan sa oras. At hindi na rin niya iniintindi kung ilang pandesal ang maibebenta. Ang tanging baon niya sa bawat araw ay ang mga alaala at ang tahimik na kaligayahan na dumarampi sa kanyang puso. Isang umaga, habang nakaupo siya sa kanyang lumang bangko sa beranda, pinagmamasdan niya ang pagbubukas ng langit sa pagsikat ng araw. Ang mga ulap ay tila nagsasayaw at ang malamig na simoy ng hangin ay dumadampi sa kanyang pisngi. Humigop siya ng kape at malalim na huminga. Parang sinasabi ng hangin, "Ito na, ang huling hurno ng iyong alaala." Napatingin siya sa maliit na mesa sa tabi niya. Naroon pa rin ang isang lumang basket
na dati pinupuno niya ng tinapay. Kahit wala ng laman, dala pa rin nito ang bigat ng mga alaala. Mga batang kumakaway, mga matanda na bumibili ng pandesal para sa kanilang pamilya, at mga estudyanteng bumibili ng tig-iisang piraso bago pumasok sa eskwela. Napasulyap siya sa daan. Doon, muling dumaan ang isang grupo ng mga bata, nagtatawanan at nag-uunahan. Isa sa kanila ang kumaway sa kanya, gaya ng nakaraang mga araw. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin niya na mas ramdam niya ang init ng ngiti ng bata, na para bang isang paalala na ang kanyang mga tinapay, kahit wala na, ay naiwang buhay sa mga alaala ng mga tao. Habang lumalalim ang hapon, naglakad siya papunta sa paborito niyang pwesto, ang gilid ng baryo kung saan tanaw ang malawak na bukirin. Doon siya madalas nagmumuni-muni. Doon niya iniisip kung paanong dumaan ang panahon, mula sa kanyang kabataan hanggang sa pagiging tindera, at ngayon sa pagiging isang tahimik na matanda na lamang. Hindi pala lahat ng bagay dapat hawakan. Bulong niya sa sarili. May mga bagay na dapat pakawalan, tulad ng pugon, tulad ng panaderya, at balang araw, pati ang aking sarili. Ngunit hindi niya ito binitiwan na may lungkot. Sa halip, may kasamang ngiti, sapagkat alam niyang ang lahat ng kanyang ipinaghurno, ang lahat ng kanyang itinanim na kabutihan, ay nananatili sa mga taong kanyang nakasalamuha. Kinagabihan, bago siya mahiga, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng dibdib at dahan-dahang pumikit. Sa kanyang isip, naroon muli ang pugon, naroon ang mga tinapay na umaalsa, naroon ang halakakan ng kanyang mga suki. At sa huling pagkakataon, naramdaman niya ang init ng kanyang mga tinapay, hindi bilang negosyo, kundi bilang alaala. Mga alaala ng pagmamahal, ng sakripisyo, at ng pagbabahagi. Sa katahimikan ng gabing iyon, natulog si Aling Pandesal nang may ngiti sa kanyang labi. Para bang ang kanyang huling panaginip ay isang mahabang agahan kasama ang lahat ng kanyang mga naging suki. Lahat ay busog, lahat ay masaya. At sa kanyang pamamaalam, naiwan ang isang aral. Ang buhay, gaya ng pandesal, ay hindi laging mainit, hindi laging bago, at hindi laging buo. Ngunit kung ito ay hinurnong may pagmamahal, mananatili itong matamis at mahalaga sa puso ng mga taong nakatikim. Dito, nagtatapos ang ating kwento kay Aling Pandesal. Isang paalala na tulad ng pandesal na niluluto sa init ng pugon, ang ating buhay ay mas sumasarap kapag nilalagyan ng pagmamahal at kabutihan. Naway ang kwento ngayong gabi ay nagdala sa iyo ng kapayapaan at katahimikan. Ipikit na ang iyong mga mata, damhin ang banayad na paghinga, at hayaan ang iyong sarili na lumubog sa malalim na tulog. Magandang gabi.